ang Diyos, salamat igayon ng gihatag ka namo, Lord, na pagkaiusap sa kami, kung magminaw sa iyong pulong. Lord, daghan kang nakatunan dahil sa content ng Lord for this month. Salamat ka magpanalangin ng pulong karunan, makadugang ka namo kahibalo. Salamat sa iyong magiyat, na alis mo sa Lang Espiritu. Lord, thank you for your faithfulness today. In Jesus' name we pray, amen. Ruth, pamilya mo kay Ruth? Sa Old Testament, Book of Ruth, atong kasama ng iyang kuan. Atong teksto na sa Ruth chapter 1, verses 16 to 17. Dramatic kaayo man kay Ruth. But Ruth answered, "Stop urging me to abandon you and to mahindog kang tanan palihog di ay." Sa Ruth chapter 1 verse 16. But Ruth answered, "Stop urging me to abandon you and to turn back from following you. Because wherever you go, I'll go. Wherever you live, I live. Your people will be my people, and your God my God." 17. Where you die, I'll die and be buried. May the Lord do this to me, and more, if anything except death comes between you and me. O sa Philippians 4, atong basahin ko ng Philippians 4:1 verses 11 to 13. I am saying this because I am in need, for I have learned to be content in whatever situation I am in. 12. I know how to be humble and I know how to prosper in each and every situation. I have learned the secret of being full and going hungry, of having too much and of having too little. 13. I can do all things through Him who strengthens me. Salamat sa pulong sa Ginoo ang iligtas ang tanan. Learn contentment. Ang atong katunan na maging din sa katunan ng pagkakot dito or natunan nga katagbawan. It's a si Ruth. Kung paano nakain naman siya nga statement na natin basa kanina. No? Wherever you go, I'll go. Wherever you live, or wherever I lodge, I lodge. Your God is my God, and your people is my people. Ruth is a Moabite woman. Si Ruth, naging asawa sa anak ni Elimelech o Naomi, ang mga Israelites, ang Moab. O siya nakabana sa anak ni Naomi, kasi Malon. No? Then si Naomi, ang parents ni Malon, naging bida. Namatay o na yung bana. And then, ang sa duha ka anak ni Naomi, mga lalaki, Moabite na asawa. Naging byuda po
sa amo po. Ay siya light. O, nahitabo nga, kasi dili man mo biya sila. Iko'y gumisig yun ni Naomi nga biya na mo kay dili na ko kaya. Suportahan mo, dili na po kung mga lalaking anak para mapaasawa sa inyo. Gulang ako. Gulang na siya. O sa paana na nakumbinsi si Orpa, isa nga yan na umaga si Orpa, niulit sa ila, naging si Ruth. Si Ruth, wagi siya mo, ano kami basa versikulo ganina, nag-ingon siya nga, dili kumuli or kay kung asa ka, tuapok ko, asa ka mo kuyo, uban ko, ang imong Ginoo, ako Ginoo, ang imong katawhan, akong katawhan. Wala ang kuan, no? So ngayon na lang si kuan, si Naomi sa pagkumisi sa iya ng paulion sa ilang lugar. Umot ko nga, nagpabilin siya, nag-uban na sila, nag-abot nila sa lugar yun ni Naomi, sa Bethlehem. At kung nakita na sa iyang kuan, statement niya na nakita nato ang iyang pagkakontento. Ang contentment ay karakter niya sa pag-iwan sa iyang mother-in-law. Kontento siya sa kalisod. Buda na good. Buda na silang tanan. Kalisod o kung sa panahon. 14 years, 18 years in marriage si Juan, si Ruth, 10 years bago siya namuda. So, siguro, kung napayang bana, pinalo siya happy time niya or kunintin sa iyang bana, pero kung wala niyang bana, lahigid ang kuhaan. As a byuda, lahigid ng wala bana. Sabi na silang tulo. Decide si Naomi, balik sa Bethlehem kaya nakabdungog siya nga ang Ginoo, kaya panalangin na sa mga Israelites, balik sila dito. Okay. O kaya, sa katong declaration ni Juan, Naomi, ni Ruth, bahin sa iyang pagkuban sa iyang mother-in-law, pareha na siya kang Paul. Diba si Paul, nag-declare niya siya. Ano yung word niya? I learned the secret of being abundant in want. I learned the secret that I can do all things through Christ who strengthens me. Ano ang siya? Dito sa one is a word of contentment ni Paul. Tama po ni Ruth. Sa ito makuha niya na lesson makuha nato sa kinabuhi ni Ruth. Diba? Iyan ang iyang contentment, hindi ito nung sa superficial na lang na feelings or happiness. So, after na nabili siya, na naging feelings na hindi siya happy, less na yun ang contentment really always happy ka. Dili makita niya ang contentment. Nakita na to. Ang contentment is believing that God is with us in the middle of circumstances or challenges. Contentment. I-challenge sila, wala sila ibana to go life. Padayon, pag-inubuhi, isa wala ibana. No?
Amahan ni David. Anak ni David. Amahan ni David. No? So, nasa sa lineage or genealogy ni Jesus Christ. Naging blessing siya. Naging blessing. Kahit tungkol sa iyang trust and obey God in spite of being in her situation. No? Ayun. Contentment is trusting God will always supply in everything we need. And everything we need sa pareha kay Paul na we trust God na ang iyong mga needs we make it sa Ginoo. Kita mo na sa Philippians 4:19 na diba? God will supply all our needs. Siya. Kung diya daw kung dito nga sa gamay sa madako, kung dito ta sa gihatag sa Ginoo pa nato. Then, usa nga, makita nato, usa attitude sa taong kontento. Usa attitude sa taong kontento. Makita nato sa kinabuhi ni Ruth. No? Kontento siya, being, ang iyang pagka-loyal, loyal na daughter-in-law sa iyang mother-in-law. No? So, katong buhay bilang bana or yung father, dahil sila kagagaya, na yuda na sila sa bibig, dahil nakikilang kadagaya sa nato material things sila or resources nila, pag sa iba na kaysa una, ang mga babae, sa ito mga bana lang, ang nalayan sila. So, yung loyalist siya sa family, sa mga sila Naomi. O isa pa makita nato ang kinaiya sa tamang kontento or inato sa ginabuhi ni Ruth. Loving and kind. Diba kung siya loving, kaya-care siya sa katigulang or sa katigulang naman si Naomi. Kaya-care siya, loving siya and kind. Sa iyong treatment sa iyong mother-in-law. Ikatulo, firm in faith in God. Diba kaya, umuabay din sa Israelite, kung follow siya sa faith nila sa iyong bana, ang Israelite. Firm in faith in God ka. Hindi siya, your God is my God. Your people is my people. And faith in God, tawag po kang kuan, ang Paul, hindi siya, I can do all things through Christ Jesus. Ang mga tao, kontento sa pagkinabuhi, kontento nga pagkakristuhanon, ano na kinaya makita. Or sa ato nga kaugalingon, no? Sa ato, mag-question ta, question, are we contented in serving God through our denomination in CCSB? Kontento ba ta sa CCSB? As member of this church? Mabot pa nga maging loyal ta dapat sa ating church. Pili sa Ginoo, loyal sa church na supportahan natin itong church, maging loyal ta. Analagdan na ito nili sa kanang dahil pang kitabo, away-away, biyaan tayo mag-split ang church. God forbid may tabo sa atin na, no? Maging loyal ta sa ating denomination. Loyal din si Ginoo, pero paano na, muklo man na sa church. No. And then, so we will check ourselves. Are we ready or loyal in defending our faith in God? Faith in God, are we loyal? Faith in God. So, mga natin magkana. So, being contented na, again, believing that God will be in us in the midst of circumstances, challenges in life na siya. Believing magabiya ka na to, working in us. No? So, manang being contented. Nabatin mo na ito mga kahit sa contentment sa ito mga reviews ng messages this month. Pero mga siya ang kuan lang kasi itong attitude sa being a contented person, contented Christian. So, actually, happiness is just a
challenges. Contentment is believing that God is always